Sir, bata pa po pala kayo. Pero sir, kumusta naman po ang asawa ko sa trabaho? Mrs. Wala naman pong problema sa asawa nyo. Katunayan nga niyan eh. Masipag siya. Sir, huwag mo naman po akong popuin. Halos magkaedad lang tayo eh. Pero teka sir, may asawa na po ba kayo? Kasi sa itsura niyo eh. Imposibleng wala pa kayong asawa niyan. Mrs. Bakit mo naman tinatanong yung bagay na yan? Pero may napapansin ako. Blooming na blooming ka. Magaling pala mag-alaga si Allen. Hindi naman sir. Konti lang naman. Ikaw talaga. Mahal, dyan ka muna. Papasok mo lang sa trabaho. O mahal, di ba birthday mo ngayon? Bakit papasok ka? Baka pwedeng pagpabukas mo na lang oh. Tsaka kumain tayo sa labas ng anak natin. Mahal, pasensya ka na. Kailangan ko pa rin pumasok ngayon. Marami kasing gawain. Pero huwag kang mag-alala. Alam naman ni boss na birthday ko. Mag-half day na lang ako. Ano ba yan? May intindihan ka naman siguro ng boss mo. Tsaka minsan lang sa isang taon to eh. Pero bahala ka kung gusto mong pumasok. Sige na mahal. Huwag ka na magtampo. Para sa inyo naman yung ginagawa ko eh. Sige na nga, umalis ka na. Baka mamaya malate ka pa niyan eh. Sige na mahal. Gusto na ako. O Nay, saan pupunta si tatay? Di ba birthday niya? Kala ko kakain tayo sa labas. Ewan ko nga doon sa tatay mo eh. Sabi ko nga kumain tayo sa labas eh. Pero ayun, nagpumilit pa rin pumasok. Ano ba yan si tatay? Minsan na nga lang siya mag-birthday sa isang taon, inuuna niya pa yung trabaho. Diyan ka nga muna, Nay. Lalabas muna ako. Babe, tignan mo to, oh. Sino kaya to? Okay, no? Ewan ko ba kung ano nagustuhan ni ano dito? Pero babe, yan talaga nagdadala dyan na ako. Ayan yung nasa unahan. Wow, mapapasana all ka na lang talaga dito sa dalawang to eh. Mariel, alam mo, ang swerte mo kay Apong. Dapat sa akin yan eh. Naunahan mo lang ako. Ikaw naman, Mary Joy. Ang tagal na nun eh. Di ka pa rin makamove on. Kaya nga Mary Joy, marami naman iba dyan eh. Tsaka naniniwala ako, makakahanap ka rin ng lalaki na para sa'yo. Kayo talagang dalawa, hindi kayo mabiro. Tsaka Mariel, nakamove on na ako doon. Nagparaya nga ako, di ba? Kasi magkaibigan tayo. Tsaka yung mukhang yan, di ko gusto yan. Sayong-sayo na yan. Ikaw talaga, Mary Joy. Kahit gaganto-ganto yung boyfriend ko, pogi naman to. Babe, diyan ka muna, ah. Papaload lang ako. Baka kasi tumawag si mama eh. Hey babe. Apong, ba't kasi dinala ko yung pinili mo? Kayang-kaya ko naman gawin sa'yo yung ginagawa niya eh. Mary Joy, bitawan mo ako. Di ba napag-usapan na natin yung tungkol sa bagay na yun? Tsaka, baka makita tayo ni Mariel. Di yan, wala naman si Mariel eh. Pero Apong, aminin mo, nagkagusto ka rin sa akin dati ano? Mary Joy, bitawan mo muna ako. Sasabihin ko sa'yo, mahirap na kasi eh. Baka biglang bumalik si Mariel at makita tayo. Naku, malaking problema to. Hindi, di kita bibitawan hanggat di mo sinasabi ang totoo. Oo na, sige na. Inaamin ko. Nagusto nga ako sa'yo dati. Ang hirap kasi sa'yo eh. Nililigawan kita, napapaligaw ko pa pala sa iba. Ano ba naman yung naglo-load na yun? Napakatagal. Nabot na tuloy ako ng dilim. Yun nga Apong eh, pinagsisiyan ko yung mga panahon na yun. Naliligaw ka sa akin, sana ako yung girlfriend mo ngayon. O babe, pasensya ka na. Tagal kasi nung naglo-load eh. Paano, tara na. Mary Joy, dyan ka na. May pupuntahan pa kasi kami ni Apong eh. Sige, mag-enjoy kayo ha. Boss, tara. Malapit na yung bahay namin. Pero boss, nakakaya naman sa'yo.
ikaw pa yung pumunta sa birthday ko. Ano ba, Allen? Wala yun. Oh, Oscar, Yayag. Tara, sama kayo. Mag-inom tayo. Birthday ni Allen. Pasensya ka na. Hindi ako makakasama. Alam mo naman si Mrs. Masyadong stricta. Ako rin, boss. Di rin po ako makakasama. Eh, may date po ako mamaya. Ganun ba? O sige. Allen, tara, tayo na lang. Boss, nakakaya naman. Special talaga ako sa'yo. Dahil ikaw pa yung pumunta sa birthday ko. Ako ba, Allen? Wala yun. Dahil mabait ka. At saka wala naman ako ibang pupuntahan eh. Sige boss, tara na. Malapit na yung bahay namin. O sige, tara. Boss, ayun pa yung bahay namin, no? Pagpasensyahan mo na, dahil maliit lang. Sige, Allen. Okay lang yan. Tara. Sige, tara. Mahal! Mahal! Kasama ko yung boss ko. Halika, para ipakilala kita. Oh, mahal. Pasok kayo. Tara, sir. Pasok ka muna. Sir, puka muna din. Sir, pagpasensyahan nyo na po itong bahay namin Medyo may kaliitan. Naku, misis. Wala po yun. Sanay naman po ako sa ganito eh. Mahal, napagluto ka na ba dyan? Paghain mo naman si sir, para makakain naman siya. Allen, wag na. Okay lang. Ang maganda gawin natin yan, mag-shot na lang tayo para ma-celebrate natin yung birthday mo. Sir, kumain po muna kayo. Para matikman nyo po kung masarap yung luto ko o hindi. Hindi na po, misis. Maraming salamat po talaga. Sa susunod na balik ko na lang po dito, titikman ko po yung niluto nyo. Sige sir, saglit lang. Bibili lang mainom natin Allen, saglit lang. Oh, ito na bili mo. Para pa-birthday ko sa'yo. Sige sir. Kung kulangin yan, bibili pa tayo. Sige sir, saglit lang. Bait naman ni sir. Sir, bata pa po pala kayo. Pero sir, kumusta naman po ang asawa ko sa trabaho? Ah, misis. Wala naman pong problema sa asawa nyo. Katunayan nga niyan eh. Masipag siya. Sir, huwag mo naman po akong popuin. Halos magkaedad lang tayo eh. Pero teka sir, may asawa na po ba kayo? Kasi sa itsura niyo Imposibleng wala pa kayong asawa niyan. Misis, bakit mo naman tinatanong yung bagay na yan? Pero may napapansin ako Blooming na blooming ka. Magaling pala mag-alaga si Allen. Hindi naman sir. Konti lang naman. Talaga. Pero sir, maraming salamat sa iyo At ikaw ng bisita ko, napasaya mo ko sa birthday ko. Ano ba, Allen? Di ba sabi ko sa'yo, wala yun, okay lang. Importante, masaya tayong dalawa. O paano? Wala tayong iinumin eh. Tutuloy na rin ako Sige sir. Magdadrive pa kasi ako eh. Baka mamaya, ma-aksidente pa ako. Sige sir, mag-ingat ka. Sige. Sir, yatin na po kita. Sige mahal, atin mo muna si sir. Baka magtipan pa yan din sa labas. Oh, paano, Allen? Tuloy na ako Sige sir. Ingat po. Sir, yatin na po kita. Maraming salamat Sir, tandaan po. Ano sir, kaya mo pa ba? Oh, misis, kaya ko pa. Sige, okay lang. Huwag mo na ako yatin. Hindi, ihatid po kita kasi mapagtripan ka dyan sa labas. Sige. Salamat sa'yo. Sir, makabay ka na lang sa akin, sir. Baka kasi kung ano pa mangyari sa inyo dyan eh. Okay lang ba, misis? Baka mamaya kung ano isipin ng mga tao sa atin dito eh. Hindi, okay lang yun. Wala namang mali siya eh. Sige. Salamat sa'yo. Tulalen, kamusta yung pag-inom nyo ni Boss kahapon? O nakarami kayo? Hindi naman tol, sakto lang. Alam nyo naman, mabilis ako malasing. Tol, may magpapakarwash Dito Lalen, kami nang bahala dyan.
Oscar, alakas talaga ni Aling kay boss, ano? Pero Kaya nga. pinuntahan pa siya sa birthday niya. Boss, pasensya ka na kahapon na. Lalasing talaga ako. Hindi na tuloy kita nihatid. Nahiya tuloy ako sa'yo. Ah, yun ba, Allen? Wala yun. Mabait naman yung asawa mo eh. Siya yung naghatid sa akin kagabi. Pero teka, bakit nandito ka? Wala ka bang trabaho doon? Boss, katatapos ko lang maglinis ng isang motor. Sumaglit na ako sa'yo rito. Para magpasalamat ako sa pinakita mong kabaitan mo kahapon. Ah, yun ba, Allen? Wala yun. Pero sa susunod huwag mo na ulit ako tutulugan pag nag-inom tayo sa inyo. Opo, boss. Di na po yun mauulit. O sige, ngayong araw, mag-OT ka muna Baka kasi marami magpalinis ng sasakyan eh. Walang katulong si Oscar, tsaka si Ayag. Boss, hindi po alam ng misis ko. Nag-mag-OT ako ngayon eh. Paano po yan? Maintindihan ka naman siguro nun. Trabaho to eh. Alam nga namang hindi mo unahin. Nung nakakaralinggo eh. Ang hina ng karwash. Wala nagpapalinis. Sige po, boss. Pasensya na po. Ako na lang pong bahalang magpaliwanag kay misis pag uwi ko. O paano, boss? Dito muna ako, baka may magpakarwas pa eh. Sige, Allen. Pagbutin mo yung trabaho mo Tsaka mamaya ka na umuwi. Mga bandang alas 9 na. Sige, boss. Dito muna ako. Sige. Mary Joy, anak. Alam mo yung boss ng tatay mo kagabi? Parang matagal na kami magkakilala. Tsaka isa pa, alam mo, may tsura siya. Nay, baka mamaya iba na yan ha. Alam mo naman si tatay, napakaseloso nun. Ba't naman siya magseselos? Wala naman kami ginagawa masama eh. Natuwa lang ako doon sa boss na kagabi. Babe, malapit naman sa rin natin Anong plano natin? Babe, lagi naman tayong kumakain pag mansarin natin, di ba? Siguro, mag-inom na lang tayo ng mga kaibigan natin para mas lalong masaya. Tama ka nga, babe. Para naman makabanding natin mga kaibigan natin. O babe, ay si Mary Joy. Sabihin mo na. Mary Joy! Sasabihin ako sa'yo. Bakit, Mariel? Ano yung sasabihin mo sa akin? Malapit na kasi mansarin namin ni Apong Balak sana namin magpainom. Para naman magkasama-sama tayong magkakaibigan. Nay, narinig mo ba yung sinabi ni Mariel? Magpapainom daw sila sa mansarin nila. Papayagan mo ba ako? Naku, Mary Joy, kahit naman hindi kita payagan eh. Tatakas at tatakas ka rin eh. Kaya sige, okay lang. Basta huwag kang magpapakalasing Wala kasi akong tiwala dito eh. O Ate Pisot, bakit naman po ako nakita nyo? Eh, kababait ko naman po. Wala nga po akong tiwala dyan kay Mary Joy Nakakatakot po yan. Pag nilalasing yan. Nako, ewan ko sa'yo, Apong. Basta Mariel ikaw nang bahala sa anak ko. Pag alam mong nalalasing na, pauwiin mo na. Sige po, Nanay Pisot. Ako na pong bahala sa kanya. Sige, Mariel. Pupunta ako. Pinayagan ako ni nanay eh. O, Nay, tara na. Tara na. Babe, siya nga pala. Matagal-tagal akong nawala kahapon Ano na pag-usapan yun ni Mary Joy? Wala yung babe. Alam mo naman yung babaeng yun Ang kulit-kulit. Kung ano nang tinatanong sa akin. Kaya huwag ka na mag-iisip ng kung ano-ano dyan Siya nga pala babe. Ano nga palang ipapainom natin sa kanila? Sa mansarin natin. Bahala na, babe. Malayo-layo pa naman Di ba, Mary Joy, nanligaw sa'yo dati yung si Apong? Opo, Nay. Nanligaw po sa akin dati yon. Kaso, binasted ko eh. Ayun, napunta kay Mariel. Ganun pala yun. Sige anak, tara uwi na tayo sa bahay. Walang tao dun. Sige po, Nay. Tao po. Oh, sir! Magandang araw po. Pasok po kayo, sir. Nay, sino po siya? Mary Joy. Siya anak yung kinukwento ko sa'yo. Yung boss ng tatay mo. Ay, sir. Magandang araw po. Upo po kayo.
Sir, ba't nga po pala napasyal kayo? Misis, may kinausap lang po akong tao. Sakto po, malapit naman yung bahay nyo. Kaya dumaan na po ako dito. Ganon po ba, sir? Tama-tama po. Nagluto po ako ng sopas. Matitikman nyo na rin po ang luto ko. Sige, misis. Katulad ng pinangako ko sa inyo kagabi, pagbalik ko dito, titikman ko yung niluluto mo. Mukhang masarap nga yan. Nay, siya nga po pala. Nakalimutan ko. Kakain po kami sa labas ng mga kaibigan ko ngayon. Pengi po akong pera. Ano ka ba naman, Mary Joy? Alam mo naman na wala pang sweldo ang tatay mo eh. Baka pwede namang ipuspon mo muna yung kainan nyo. Nay, mapapahiya ako sa mga kaibigan ko eh. Nakasagot na kasi ako sa kanila na sasama ako. Bigyan mo na ako ng pera. Mary Joy, eto, bibigyan kita ng pera. Kumain kayo ng mga kaibigan mo. Naku sir, wag na po. Nakakaya po sa inyo. Hindi, okay lang. Mary Joy. Hindi po talaga sir, hayaan nyo po yan. Misis, hayaan mo na. Ganun talaga mga kabataan ngayon. Matitigas ang ulo. Hayaan mo na, minsan lang naman to eh. Mary Joy, kumain ka ng mga kaibigan mo. Sir, maraming salamat po ah. Wait po pala. Nay, wait pala si sir eh. Nay, ano na po ako ah. Talagang bata ka. Misis, sari ka. Buka mo na rito. Hindi pa naman luto yung iluluto mo eh. Sir, pasensya na po sa inyo ha. Yung batang yun po kasi, talagang matigas ang ulo. Magustuhan. Tsaka pasensya na rin po sir sa inasal niya. Naku, misis, wala yun. Malit na bagay lang yun. Ang importante, masaya yung anak mo. Pero teka, ano ba pangalan mo? Sir, hindi pa po ba sinasabi ng asawa ko? Ako po pala si Pisot. Pisot pa lang pangalan mo. Bakit parang napaka-unique naman ata? Pero okay lang. Ang ganda mo naman eh. Ako nga pala si Boss B. Sir, kumay ko po. Baka makita ng asawa ko. Hindi makikita ni Allen. Pinag-OT ko siya eh. Mamaya pa ang uwi nun. Alam mo ba, Pisot? Kaya ako pumunta dito. Unang kita ko pa lang kasi sa'yo kahapon, nahulog na loob ko. Sir, mali po yata to. May asawa na po kasi ako eh. Pisot, hindi naman niya siguro malalaman to eh kung hindi natin sasabihin sa kanya. Tsaka umamit ka na sa akin. Unang kita mo pa lang sa akin kahapon. Sigurado ko, nagkagusto ka rin. Sa totoo lang po, sir. Unang kita ko pa lang po talaga sa inyo. Mga na po talaga ako. Pwede ba? Huwag mo na akong pupuin. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Ako, nakakahiya po yun. Tingnan mo. Umupo ka na naman. Okay lang yun. Ganda mo talaga. Mga pre, nagpunta pala si Boss kahapon sa bahay namin. Nahiya ako sa pinakita ugali ni Mary Joy. Maring Allen, alam mo naman yung inaanak namin na yun eh. May katigasan ng ulo. Nagdadalaga na kasi. Pare, paano naman napunta sa bahay niyo si boss? Di ba, nagagaling lang niya sa birthday mo. Mga pre, sabi kasi ni Maring Pisot nyo, nawala daw yung pulseras ni Boss. Kaya duman na lang din sa bahay namin. Alin, Boss, magandang araw sa'yo. Allen, magandang araw din sa'yo. Boss, galing pala kayo sa bahay namin. Oo, Allen. Tara, doon natin pag-usapan. Tara. Wala pa naman nagpapakaros. Tara. Babe, sa susunod, huwag mo na lang papatulan yun ah. Di babe, pero huwag mo siya magbabanggit ng pangalan na ako talagang pinapatamaan niya. Promise, gulpi sa akin yun. Huwag mo nang patulan yun, di naman yung mananalo sa'yo. Allen, Ako naman punta yun. dyan. Hindi siya uubra dito. Hambog ka talaga. Oo nga, Allen. Nanggaling ako sa inyo kahapon. May kinausap kasi akong tao. Malapit naman yung bahay nyo. Kaya dumaan na rin ako. Babe, ayun yata yung boss ni Kuya Allen, oh. Oo nga babe, yan yung boss ni Kuya Allen. Boss, humingi pa ako sa pasensya kahapon na sa pinakitang ugali ng anak kong si Mary Joy. Nagdadalaga na kasi. Kaya medyo tigas na ang ulo. Ako, Allen. Wala yun. Ganun talaga mga kabataan ngayon. Lalo na kung maraming kaibigan. Pero
Siya nga pala. Kaya ako nadaan sa inyo kahapon. Eh boss, pinaliwanag na pala ng asawa ko kahapon kung bakit ka dumaan sa bahay namin. Paano naiwan yung pulseras mo? Oo, Allen. Ito nga yung sasabihin ko sa'yo eh. Kaya ako dumaan doon eh. Ito pala, na-misplace ko lang nalagay. Pero okay naman. Nakita ko na. Boss, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Kaso, nahiya ako eh. Ano yung sasabihin mo, Allen? Sige na. Boss, nahiya talaga ako. Saka na lang ko sabihin. Kang mahiya. Sige, sabihin mo sa akin. Ano ba yon? Boss, kagabi kasi, nag-aaway kami ng asawa ko. Gawa ng bayarin na namin sa kuryente. Balak sana ako sa'yo manghiram ng pera eh. Baka putulan pa kami. Ayun ba? Walang problema, Allen. O sige, peperamin kita. Magkano bang kailangan mo? At para naman mabayaran mo na yung ilaw nyo, mahirap kaya maputulan ng kuryente. Boss, medyo malaki-laki rin yung bayarin naman sa kuryente. Nasa 5,000 din. Yung anak ko kasing si Mary Joy, medyo maarte. Gusto niya palaging naka-aircon. Kaya yung kuryente namin, lumalaki ng ganun. Ganun ba, Allen? O sige, peperamin kita. Allen, 5,000 yan ah. Boss, maraming salamat sa iyo. Ang bait mo talaga sa akin. Wala yun, Allen. Basta ikaw. Siya nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Bukas, pupunta ako ng Batangas. May kakausapin ako. Kaso, yung mga kasamahan ko, nagkasakit. Kung gusto mo, yung asawa mo na lang isasama ko. Para dagdag kita mo rin. Total, wala naman ata siyang trabaho. Talaga, boss. Talagang matutuwa yun kapag nalaman niya. Dahil nagbabalak yun mag-apply ng trabaho. Sige, Allen. Mamaya, pag uwi mo, sabay tayo ha. Ako na mismo magsasabi sa kanya nun. Sige, boss. Ikaw na magsabi sa kanya. Sigurado matutuwa yun. Kagabi kasi, boss, di ako naka-score. Gawan wala kaming pera. Paano, boss? Dito muna ako, ha? Maraming salamat sa'yo. Sige, Allen, sige. Balik ka na sa trabaho mo. Sige. Babe, tignan mo. Inabutan si Kuya Allen ng pera. Ako babe, hayaan mo. Balay mo, bumali lang si Kuya Allen. Baka nga. Ma'am, sir. Magandang araw po sa inyo. Naka-order po ba kayo? Opo, sir. Waiting na lang po kami. Sige. Ito na ako ha. Sige po sir. Welcome sa R14. Babe, ang sarap talaga ng mga pagkain sa R14 no. Busog na busog ako. Kaya nga, babe. Dami ko nga rin nakain. Babe, upo muna tayo dito. Babe, di mo na kita masasamahan dito, ah. May gagawin pa kasi ako sa bahay, eh. Sige babe. Maya-maya din, uuwi na rin ako. Sige, babe. Oh babe, akala ko ba uuwi ka na? Bakit bumalik ka pa? Babe ka dyan. Hindi ako si Mariel. Ikaw kasi. Bakit mo pa tinatakpan yung mata ko? Tsaka, bakit ka nandito? Wala lang. Napadaan lang ako. Nakita kita. Pero may sasabihin ako sa'yo eh. May nanliligaw na sa akin. Kamukha mo nga eh. May kamuka. Mas pogi ako dun. Tsaka ikaw wag mo akong pagbibiruin ng ganyan. Baka mamaya sakya ko yung biro mo. Wala akong magawa. Ay sus! Kung makapagsalita, akala mo naman kaya. Takot na takot ka nga kay Mariel. Isang salita nga lang nun, nanginginig ka na agad. Alam mong ikaw babae ka. Namumuro ka na sa akin eh. Hindi ako takot kay Mariel Pero may sasabihin ako sa'yo. Pwede naman natin itago eh. Magkakarelasyon tayo. Kung tayong dalawa lang. Basta wala lang magsasabi kay Mariel. Aba, teka. Ikaw ba yan, Apong? Naninibago ako sa'yo eh. Samantalang nung nakakaraan, ayaw na ayaw mo sa akin. Pero mali ata yung gusto mo eh. I-break mo muna si Mariel bago natin gawin yung sinasabi mo. Ikaw talagang babae ka. Baka niloloko mo lang ako At tulad nga na sinabi ko kanina, ililihim natin. Magkakarelasyon man tayong dalawa. At wala magsasabi kay Mariel.
Ikaw talaga, Apong. Kung hindi lang kita gusto, hindi ako papayag dyan sa gusto mong mangyari. O sige walang magsasabi kay Mariel. Wala magsasabi kay Mariel. Eh paano pag nahuli tayo ni Mariel? Ako ang bahala. Ano? Tara na. Tara. Allen, sigurado ka ba? Okay lang yung parking na sasakyan doon. Opo, boss. Safety man dyan. Tsaka walang gagalaw nandyan. Sige. Allen, siya nga pala. Bukas, ikaw munang bahala sa car wash ha. Sasama ko kasi itong dalawa eh. Si Oscar at saka si Hayag sa Batangas. Talaga ba, boss? Kasama mo kami. Kaya nga, boss. Maraming salamat sa'yo. Sige, boss. Ako nang bahala dyan sa car wash, boss. O sige, tara na. Para naman makausap ko na yung misis mo. Tara. Tara, sir. Mahal. 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 Oh, mahal. Kasama mo pala ulit si sir. Oo, mahal. May sasabihin daw siya sa'yo. Sigurado ako, magugustuhan mo yun. Ganun ba? Tara kayo, pasok po kayo dito, sir. Sir, tara, pasok tayo. Upo ka muna, sir. Mahal, siya nga pala. Pagtimpla mo kami ni sir ng coffee. Naku Allen, wag na. Hindi naman ako magtatagal eh. Sasabihin ko na rin sa asawa mo. Para naman malaman niya. Ano po ba yun, sir? Yung sasabihin nyo. At sabi po nung asawa ko matutuwa daw po ako. Pisot, hindi na ako papaligoy-ligoy pa. Bukas kasi, aalis ako. Pupunta ako ng Batangas. Kaso, yung mga kakasamahan ko nagkasakit eh. Tinanong ko kay Allen kung pwede kitang isama. Total, mukhang wala ka naman trabaho eh. Talaga po, sir? Sasama nyo ako? Sir, trabaho po ba yung pupuntahan natin? Oo, mahal. Trabaho yung pupuntahan yun ni sir. Tamang-tama, dagdag income din yun. Para sa mga gastusin dito sa bahay natin. Sige po, sir. Sasama po ako. At sakto po yun. Gustong-gusto ko na rin po talaga kasing magtrabaho eh. At saka, sir, ilang araw po ba tayo dun? Pisot, siguro mga 3 or 5 days. Kaya sigurado ako, matatagalan tayo doon. Kaya magdala ka ng mga ekstrang damit. Sir, matagal-tagal din pala kayo mawawala. Kala ko isang araw lang kayo. Pero sir, okay na rin yun. Para maganda-ganda din kita ng asawa ko. Sir, matagal-tagal din po pala tayo mawawala. Pero sige po, maghahanda na po ako ng mga damit ko. Tsaka, kailan nga po pala tayo aalis? Mamaya madaling araw, aalis na tayo. Pero huwag kang mag-alala. Kasama naman natin si Hayag at saka si Oscar. Sigurado ako, hindi ka maiinip doon. May makakausap ka. O paano Allen? Alis na ako At maaga pa ang alis namin. Kasama mo. Sige sir, mag-iingat po kayo Saka maraming salamat ulit sa'yo. O sige, bukas ikaw na muna bahala sa car wash. Sige sir, ako nang bahala. Sige po, sir. Mag-ingat po kayo. Uy, mahal. Ang bait ng boss mo. Biro mo, binigyan niya ako ng trabaho. Kaya may sarili na rin akong income. Oo, mahal. Mabait talaga yun. Sa katunayan yan, mahal. Pinahiram niya akong pera. Pambayad ng kuryente natin, Oh, ayun. Akin na. Pagtitimpla na kita ng kape, ha? Opo. Ano po, sir? Tara na po ba? Tara na. Ikaso na si Allen. Hayaan niyo po yun, sir. Tulog din. Tara. Yung pintuan niyo, sara mo. Tara. O, Pisot. Okay na. Nandito na tayo. Saglit lang Sige po, sir.
baba ka na. Ganda! Pare, tignan mo. Kaya nga tol eh. Napakaganda dito. Boss, ang ganda naman po sa pinuntahan natin. Sino po ba ang kakausapin nyo? Oscar, may kakausapin lang akong importanteng tao. Eh, hindi naman pwedeng wala akong kasamahan. Kaya sinama ko kayo. O sige na, una na kayo. Sasara ko to sa sasakyan. Sige boss, una na kami. Sige. Tara na. Hindi na ako makita loob nito eh. Mga rin. Boss B, sino po bang kakausapin mo dito? Tsaka ano po bang magiging trabaho ko? Pisot, ang totoo niyan, ang kakausapin ko dito, yung kapatid ko. Siya yung may-ari ng R14 at manager ako doon. At gumawa ko ng paraan para makasama kita. At ito na nga yun. Sabi ko na nga ba eh, kutob ko na yan. Eh Boss B, paano kung hanapan ako ni Ali ng kita? Anong gagawin ko? Ano ka ba naman, Pisot? Pagdating sa bagay na yon, ako na ang bahala. Ang importante, masolo kita. O paano? Tara na, at makapagpahinga naman tayo. Eh Boss B, kinakabahan pa rin ako sa gagawin natin eh. Nandiyan kasi yung dalawang kumpare ko. Mamaya isumbong ako nun sa asawa ko eh. Ano ka ba naman, Pisot? Akong bahala doon sa dalawang yun. Wala ka bang tiwala sa akin? Ang importante, matitikman na kita. Tara! Ikaw talaga. Tara! O ano? Gusto mo ba yung ginawa natin? Parang iba ka nga eh. O sige, tara sa baba. Baka nag-aantay na si Kuya. Teka, ba't sila sabay lumabas sa kwarto? Si Maring Pisot at si Boss B. Nakakapagtaka naman. Teka, Pisot. Ito na si Kuya. Para makilala mo rin. Ito na. Kuya, pasensya ka na ha. Natagalan ako eh. May ginawa pa kasi ako sa taas. Oh, kasolid. Sino naman yung kasama mo? Eh, Kuya, siya nga pala. Si Pisot. Yung isasama ko kasi dito, nagkasakit eh. Kaya siya muna yung naisama ko. Ah, ganun ba? Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam ko na yung karakas mo. Saka pwede ba? Mag-uusap tayong dalawa. Eh, Kuya naman. Pinapahiya mo naman ako kay Pisot niyan eh. Hindi, okay lang Boss B. Imaiwan ko po muna kayo para makapag-usap kayo ni Sir. Sige, Pisot. Usap na lang tayo mamaya ah. Sige po. Ikaw kasolid na. Sinasabihan kita. May asawa at anak ka na. Ba't gumagawa ka pa ng ganyan? Eh, Kuya, hindi ko naman siseryosohin yan eh. Tsaka, lihim namin dalawa yung relasyon na yun. At hindi naman malalaman ng asawa niya yun. Ikaw hindi ako nagkulang ng pahay sa'yo. Baka pagsisiyan mo sa uli yan. Saka nga pala, kamusta na yung business natin car wash? Eh, Kuya, okay naman. Kaso, dito nagdaan linggo. Sobrang hina eh. Halos walang nagpapakarwash. Ikaw kasolid, huwag mo akong paglulukoyin na. Ilang buwan ka nang hindi nagli-limit sa akin ng kita. Eh, Kuya, huwag kang mag-alala. Sa susunod na buwan, dodobling ko sa iyo yung remit ng pera. Nagamit ko kasi. Yan na naman tayo kasolid. Kalasabi mo lang sa akin nung nakaraan yan Ikaw kahit kapatid kita, pag hindi mo ayusin ang negosyo, tatanggalin kita. Kuya, Boss B, kumusta ang napag-usapan niyo ng kuya mo? Tsaka ba sungit niya? Hindi nga ako pinansin eh. Pisot, si Kuya ba? Iyaan mo yun. Huwag mo na lang pansinin. Ganun talaga pag tumatanda na. Sungit talaga yun. Kala ko kasi may problema eh. Kanina kasi nung nakikita ko kayo nag-uusap, ang lungkot mo. Iyaan mo na lang yun. Huwag mo na lang pansinin. Ako, malungkot. Oh, nakatawa nga oh. Di ba? O tara na. Gawin uli natin yung ginawa natin kanina. Ikaw talaga. Tara. Hoy, pare Ngayag. Isasabihin ako sa'yo. Nagtataka kasi ako eh.
Tsaka ako naguguluhan sa nakita ko kanina. Oh, ano naman yung sasabihin mo? Ang sarap-sarap ng upo ko dito eh. Pare, alam mo ba kanina? Nakita ko si Maring Pisot. Lumabas sa kwarto ni Boss B. Yung paring Oscar, tumigil-tigil ka nga sa sinasabi mo. Baka mamaya eh. Parang hindi ka ni Boss B. Malintigan ka pa. Tsaka magbibiro ka. Huwag ganyan na. Pare, totoo yung sinasabi ko. At hindi ako nagbibiro. Pero hindi ko naman binibigyan ng mali siya yun eh. Ang pinagtataka ko lang, ba't lumabas si Maring Pisot sa kwarto ni Boss B? Ikaw talaga. Baka may kinalaman si Maring Pisot doon sa kwarto ni Boss B. O kaya, inutusan siya. Kaya ikaw, tigil-tigilan mo na yan ha. Siguro nga pare, baka inutusan lang ni Boss B yun. Paano? Tara, magala-gala muna tayo dito. Malay mo, makita tayong chicks. Tara! Pare Ngayag, ang laki talaga ng resort ng kapatid ni Boss B, no? Oo nga pre, ang laki talaga. Pero, magkano kaya ang inabot nito resort na to? Pare, sigurado ako, bilyon ang inabot na ito. Pero ano kaya napag-usapan nilang magkapatid kahapon? Aba, ewan ko. Tsaka pagdating sa ganung bagay, labas na tayo dun. Narinig mo naman, di ba? Yung sinabi ni Boss B kagabi, na may importante silang pag-uusapan ng kapatid niya. Pero pare, may napapansin ako. Kanina ko pa hindi nakikita si Maring Pisot. Nasaan kaya siya? Nakita mo ba? Kanina ko pa nga rin siya hindi nakikita eh. Baka naman may pinapagawa sa kanya si Boss B. Pero pare, may 50 ka ba dyan? Bibili lang ako sa labas. Pare, ako nga eh. May gustong bilhin. Hindi ako makabili. Basta rin kasi yung pera ko eh. Kay Boss B kaya, magsabi tayo, di ba? Sabi naman niya, siya ang bahala sa atin. Pre, nahiya ako eh. Hindi yan pare, sabi naman niya yun eh. Tara, Sige, ikaw ang bahala. sige. Tara. Pre, ikaw ang kakatok ka. Nahiya talaga ako eh. Sige pre, akong bahala. Wala naman tayong gagawin masama eh. Hindi naman tayo magdanakaw. Sa bagay, may point ka. Eh sabi naman niya, siya daw ang bahala sa atin. Ito ka na. Boss B. Boss B. Oh pare, bukas pala eh. Pre, huwag mo na basta-basta buksan. Mamaya mapagalitan pa tayo ni Boss B. Hindi yan, akong bahala. Wala naman tayong gagawin masama eh. Pare, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Iba talaga ang kutob ko sa dalaw na yan. Kahapon kasi, nakita ko rin si Maring Pisot. Lumabas sa kwarto ni Boss B. Pare Oscar, naniniwala na talaga ako sa sinasabi mo. Pero anong gagawin natin? Sabihin ba natin to kay paring Allen? Hindi ko rin alam eh. Kung sasabihin natin to kay Maring Allen. Dahil kapag nalaman ni Boss B na tayo nagsumbong, sigurado, tatanggalin tayo nun sa trabaho. Ang hirap ng kalagayan ni paring Allen. Hindi niya alam, kinakalantari na pala ang asawa niya ng boss natin. Paano pare? Tara na doon sa baba. Tara. Pogi yan eh. Oh, kapapogi naman yun sila ba yun? Oh, Yayag, Oscar, kumain na ba kayo? Boss B, hindi pa nga po eh. Hinihintay po namin kayo. Gano ba? Sige, saglit lang, pupunta ko kayo dyan. Pare, hindi ko alam ang gagawin ko. Pero lalakasan ko na loob ko. Sasabihin ko kay Boss B. Nakita natin sila, ni Maring Pisot. Magkasama sila. Huwag na. Basta pare, lalakasan ko talaga loob ko. Sasabihin ko to. Wala ka. Oh, bakit di kayo tumatawag doon sa kwarto ko? Di pa pala kayo kumakain dalawa. Eh, Boss B, pumunta po kami sa kwarto mo.
Kaso, tulog po kayo. Kaya bumaba na lang po kami ng Oscar. Di ba nga, Oscar? Nga, Boss B. Pumunta po kami doon kanina. Boss B. Oscar, ano yun? May sasabihin po sana ako eh. Pre, kung sabihin. Hindi pare. Sasabihin ko to. Hindi kasi ako mapapakali. Boss B. Kanina po kasi. Nakita po namin kayo sa kama. Ni Maring Pisot. Magkatabi po kayo. Bakit naman basta pasok kayo sa kwarto ko? At hindi man lang kayo kumakatok. Ikaw, pre. Sabi ko sa'yo eh. Huwag mo na sabihin. Sige, Ayag. Total, nakita nyo na rin lang. May tatanong ako sa inyong dalawa. Gusto nyo pa ba magtagal sa trabaho? O naman po, Boss B. O sige. Kakaintindihan tayo. Oh, eto. Sa inyong dalawa to ni Oscar, kapalit ng pananahimik nyo. At wag na wag nyo sasabihin kay Allen na nakita nyo, ha? Sige po, boss. Makakaasa po kayo sa amin. Hindi namin sasabihin kay Allen kung ano po yung nakita namin. Di ba nga parang Ayag? O naman, boss. Makakasa kayo. Hindi namin sasabihin yun. Ayan, nagkakaintindihan tayo. At maayos naman pala kayong kausap na dalawa. Oh, Oscar, hati kayo dyan ni Ayag. Bilhin nyo kung anong gusto nyo. At kumain kayo. O paano? Aalis na ako, ha? Teka, siya nga pala. Bukas, uuwi na tayo, ha? Aasahan ko yan. Sige, boss. Sige. Pare, paldo tayo, pare. Ang dami na ito. Parang Oscar. Mukhang marami-rami yan, ah. Kaya nga, pare. Marami talaga to. Kaya pare Allen, pasensya ka na. Iba na kasi ang panahon ngayon eh. Parang Oscar, huwag mo nang patagalin yan. Bilangin mo na. Sige pare. Babe, napapansin kita nitong mga nakaraang araw ah. Bakit ang tahimik mo? May problema ka ba? Wala lang babe. Sumamala yung pakaramdam ko ng mga nakakarang araw. Pero ngayon, okay na. Sige babe, akala ko may problema ka eh. Pero, nakita daw kayo nung pinsan ko. Magkasamaan kayong dalawa ni Mary Joy, nung nakakaraan. Ikaw talagang babae ka. Baka niloloko mo lang ako ah. At tulad nga na sinabi ko kanina, ililihim natin kung magkakarelasyon man tayong dalawa. At walang magsasabi kay Mariel. Ikaw talaga, Apong. Kung hindi lang kita gusto, hindi ako papayag dyan sa gusto mong mangyari. O sige walang magsasabi kay Mariel. Sige, walang magsasabi kay Mariel. Eh paano pag nahuli tayo ni Mariel? Ako ang bahala. Ano? Tara na. Tara. Ano babe? Nakita ko ng pinsan mo nung nakakaraan. Eh di ba magkasamaan tayong dalawa nun? Iniwan mo pa nga ako sa Boulevard, di ba? Pare. Tsaka, masaya rin pala kasama si Boss Bill. Lang yung pinsan mo. Hindi ako yun. Mababayin tiyan mo, kakakain. Si pare Gabong to. Pare Gabong. Ariel, magandang araw sa inyo. Eh mga pre, mabutit nakita namin kayo. Yung nakaraan pa namin kayo nahanap eh. Balak sana namin kayo invite. Samansa rin namin ni Mariel. Mag-iinom tayo. Parang Apong, hindi mo talaga kami makikita. Dahil nasa Batangas kami. Kasama namin ng boss namin. Pero sige, sama kami. Inuman yan eh. Sige pre, haasahan ko yan ha. Pero baka mamaya, pagalitan ka na naman ng asawa mo. Hindi naman siguro babe. Dahil tayo lang naman kasama ni Yayag eh. Tsaka, minsan lang naman mangyari to, na magkasama-sama tayo magkakaibigan. Pero congrats sa inyong dalawa. Dahil ilang man siya rin ang nase-celebrate niya. Siyempre naman pre, mahal na mahal ko si Mariel eh. Uy, anong pinag-uusapan niyo dyan? Sali niyo naman ako. Mary Joy, naalala ba yung sinabi ko sa'yo? Nabalak namin magpainom sa mansari namin ni Apong. At ito nga yun, yung pinag-uusapan namin. Matagal-tagal na ulit, no? Bago ulit tayo nagsama-sama sa inuman. Pero, Yayag, Oscar, kamusta nga pala naging trabaho ni nanay sa Batangas? Mary Joy, ayos naman. Di ba nga Yayag? Oo. Buhay prinsesa nga nanay mo eh.
kay Boss B. Ang gaga ng trabaho niya. Pero Mary Joy, totoo ba yung sinasabi ng pinsan ko? Na magkasamaan daw kayo ni Apong nung nakakaraan. Babe, di ba nga katulad ng sinabi ko sa'yo kanina? Baka namamalikmata lang yung pinsan mo. Di ko nakakasamahan yan. Di ba nga, Mary Joy? Oo, Mariel. Di ko nga nakakasamahan yan eh. Bago ko nga lang ulit nakita yung boyfriend mo. O sige na, iwan ko muna kayo ah. Inuutusan pa ako ni nanay. O paano pre? Maiwan na rin namin kayo ah. Tara na Oscar. O ano, babe? Narinig mo naman yung sinabi ni Mary Joy kanina, di ba? Na hindi kami magkasama nun. Tsaka tigil-tigilan mo na yan. Ano-ano pinag-iisip mo. Tsaka huwag kang mag-alala. Hindi kita magpapalit dun. Siguraduhin mo lang, babe ah. Dahil ayoko sa lahat, niloloko ako. Dahil di pa ako kilala kapag nagalit. Mapapahiya ka lang. Tara na nga. Babe. Di mo ito lolokohin eh. Anong oras na? Tanghali na. Pamalilit pa ako. Oh, Oscar Yayag. Ba't nandito pa kayo? Tanghali na. Di ba kayo papasok? Papagalitan kayo ni Boss B. Parang Allen, hindi kami papagalitan ni Boss B dahil pinagpahinga niya kami. Ang sabi niya, bukas na daw kami pumasok. Napagod kasi kami sa biyahe. Pero parang Allen, kamusta si Kumaring Pisot? Sigurado ako, pagod na pagod yun eh. Okay lang naman. Tama ka, Yayag. Pagod na pagod siya. Hanggang ngayon, tulog pa rin. Pero Oscar Yayag, malaki yung binigay ni Boss B ng pera. Ano bang ginawa niya doon? Ito. Sa inyong dalawa to ni Oscar, kapalit ng pananahimik nyo. At wag nyo sasabihin kay Allen na nakita nyo ha. Pre, madami kasing ginawa si Kumaring Pisot dun. Kaya dapat, malaki lang ang bigyan ni Boss B. Kaya nga pare, dahil kung hindi bibigyan ni Boss B ng malaking pera si Maring Pisot, lugi naman siya sa tinarbaho niya dun. Eh kasi kami, wala kami ginawa dun. Kundi bantayan lang si Boss B. Ah, kaya pala. Pero mga pare, malaking ding tulong sa amin yun. Katulad ngayon, ang mamahal ng mabilihin. Kaya, laking pasasalamat ko kay Boss B. Pero mga pre, mauna na ako, baka malate pa ako ah. Pare, Ingat ka na lang. Parang Oscar, hindi alam ni Allen, naiputan na siya ni Kumaring Pisot sa ulo. kaya nga pare, pero sa tingin ko, iiwanan ni Maring Pisot yan pag napasarap kay Boss B. Paano pare? Tara na, mag-relax muna tayo. Tara! Mary Joy, kinabahan ako kanina eh. Akala ko madudulas ka. At sasabihin mo kay Mariel na magkasamaan tayo nung nakakaraan. Ikaw naman, di ba sabi ko sa'yo, ililihim natin to at hindi pwedeng malaman to ni Mariel. Ikaw sinasabihan kita. Sa mansarin namin ni Mariel, kapag nakakainom ka, huwag ka mag-aslaw. Baka mamaya, mahalata tayo. Nagka-problema pa. Apong, ako bahala. Hindi ako magiging magaslaw, pero iniisip ko lang, baka mamaya makita tayo ng dalawa, ni Yayag at saka ni Oscar. Tapos, bigla tayong isumbong kay Mariel. Yun nga napakadaldal pa naman ng dalawang yun. Kaya dapat, mag-iingat tayo sa mga kilos natin. Tara na, at baka may makakita pa sa atin dito. Tara. Asa na naman kaya yun? Bakit ayaw niya sagutin yung tawag ko? Apong ha, basta ikaw na ang bahala sa akin. At huwag mo akong pababayaan pag nalaman ni Mariel yung mga ganitong bagay. Oo, Mary Joy, huwag kang mag-alala. Hindi kita papabayaan. Paano? Tara na. Minsan kasi, dito kami nakikita ni Mariel. Tara. Tara. Asa na naman kaya yun? Sabi ko dito kami magkita eh. Rantay na nga lang siya dito. Pare, ang dami nagpakarwash. Nakakapagod. Ang sakit ng katawan ko. Buti na lang,
Isa na lang yung nagpapalinis. Kaya-kaya na niya Allen yun. Kaya nga pre, tama ka, nakakapagod. Lalo na yung van na nililinis ko. Napakalibag, galing pa atang bundok yun eh. Pati may-ari, napakarte. Ay ba naman ipadiin yung pagpupunas ko sa sasakyan niya? Wala ka ba naman pare? Para kang baguhan. Alam mo naman dito sa trabaho natin eh. Maraming ganyan. Yung iba nga eh, may gas-gas na. Nagpapalinis. Tapos sa atin pa sinisisi. Oh, pare, si boss oh. Boss, magandang araw. Magandang araw din sa inyo, mga bata. Baka nakakalimutan nyo yung pinag-usapan natin sa Batangas. Boss, hindi po namin nakakalimutan yun. Malaking tulong nga po sa amin eh, yung binigay niyong pera. Tuwang-tuwa po yung asawa at anak ko dahil may pasalubong ako sa kanila. Kaya nga boss, at pag uwi natin galing Batangas, dinate ko agad yung girlfriend ko. At alam mo ba boss, naka-score ako sa kanya. Ayos, bata. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Pero, hindi ba nagtataka si Allen? Dahil malaking binigay kong pera sa asawa niya. Boss, hindi nga eh. Ang totoo niyan, tuwan-tuwa pa si Allen. Dahil malaki daw ang pera ang inuwi ng asawa niya. Pero boss, paano po pag nalaman ni Allen ang lahat ng bagay na to? Sigurado ako, malaking problema yun boss. Yayag, hindi naman niya siguro malalaman to eh. Kung hindi niyo sasabihin. Dahil kayo lang naman dalawa ang nakakaalam tungkol sa bagay na to. Tsaka madali lang yun. Kapag nalaman niya, di tatanggalin ko siya sa trabaho. Kaya nga boss, at ikaw naman ang masusunod eh. Dahil ikaw ang manager dito. Oscar Yayag, may magpapakarwas doon, no? Kanina pa yung nag-aantay. Paupo lang kayong dalawa. Boss, labas muna po kami. May nagpapakarwash daw eh. Tara pare. Boss, maraming salamat pala. Binigyan mo yung pera sa asawa ko. Malaking tulong din yun sa amin. Ayun ba, Allen? Walang problema yun. Ang asawa mo kasi, good performance. Kaya dinagdagan ko yung bayad ko sa kanya. Ha? Boss, ano pa yung sinasabi mong good performance? Hindi, Allen. Ang ibig ko sabihin, yung asawa mo, mabilis siyang tumarabaho. Kasi yung pinagawa ko sa kanya, mabilis niya agad natapos. Oo, boss. Masipag talaga yung asawa ko na yun, boss. Pero sana, boss, sa sunod, pag may lakad kayo, sama mo ulit siya, ha? O paano, boss? Punta mo na ako doon. Tutulungan ko muna yung dalawa. Baka may magpapakarwas din. Sige, Allen. Sige, sige. Sige, boss. Sige, Allen. Masusunod yan sinabi mo. Sasama ko yung asawa mo pag may lakad uli ako. Mary Joy, bukas na yung mansar namin ni Mariela. Di ako nagkukulang ng paalala sa'yo. Pag nakakainom ka na, huwag ka masyadong magaslaw. Oo na. Sige na. Di na ako magiging magaslaw. Pero basta, bukas, magkalapit tayo sa upuan. Naku Mary Joy, malabo mangyari yun. Alam mo naman magkalapit kami ni Mariel sa upuan, di ba? Tsaka pag nakita tayo nun, kung ano iisipin nun. Sa bagay, baka nga mahalata tayo ni Mariel. Malakas pa naman pakiramdam nun. Di ba, mabilis naman malasing si Mariel. Kapag pumasok na siya sa bahay nila, tsaka nakatalalapitan, ayos ba sa'yo yun? Sige, ayos lang sa akin yun. Pero, kailangan na natin umalis. Baka mamaya, may makakita na naman sa atin. Tapos, isumbong na naman tayo kay Mariel. Huwag kang mag-alala, hindi makakalabas ngayon si Mariel. Dahil nag-chat siya sa akin kagabi, pinagalitan daw siya ng nanay niya. Kaya, mahaba-haba pa yung pagsasama natin dalawa. Tara na! Tara! Mary Joy, may panindara no? Tara, bibili kita. Sige, tara. Teka, Mary Joy, magandang araw sa'yo. Saan ka pupunta? Ay sir, kayo po pala. Magandang araw din po sa inyo. Naglalakad-lakad lang po kami. Eh kayo po, saan po kayo pupunta? Pupunta sana ako sa nanay mo. May nakalimutan kasi ako paggawa sa kanya eh. Nandun ba siya ngayon? Pero teka, parang namumukhaan ko to. Di ba ikaw yung may kasamahan babae? Yung may kulay ang buhok? Yung sa R14?
inabutan si Kuya Allen ng pera. Ako babe, kaya mo. Malay mo, bumali lang si Kuya Allen. Saka nga. Oh, ma'am sir. Magandang araw po sa inyo. Naka-order po ba kayo? Opo, sir. Waiting na lang po kami. Ah, sige. Ito na ako ha. Sige po, sir. Welcome sa R14. Opo, sir. Ako nga po yun. At yung babae naman po kasamahan ko sa R14, kaibigan ko lang po yun. Ah, kaibigan mo pala yon. O sige. Mary Joy, oh, para may pambili ka ng pagkain. Sir, wag na po. Nakakaya po eh. Ano ka ba? Wala yun. Oh, eto. Pupunta muna ako sa bahay nyo at kakausapin ko yung nanay mo ha. Sige po, sir. Kayo po bahala. Ah, sige. Maraming Kabata, salamat po. yan na kayo ha. Sige po. Joy, wait na nun na. Tara na. Tara. Sot, Oh, may dala ko para sa'yo. ba't napunta ka? Di ka malaang tumawag o nag-chat. Eh, Pisot, namiss kasi kita. Kaya ako nagpunta dito. Tsaka yung asawa mo, mamaya pang uwi nun. May OT yun eh. Talagang ikaw, pinag-OT mo na naman yung asawa ko eh. Ano ba itong dala mo? Basta, buksan mo na lang. Sigurado ako magugustuhan mo yun. Ang saya natin sa Batangas, no? Ano pa naman? Nagustuhan mo ba yung ginawa natin? Ha? Pamahuli tayo. Hindi, dadating yun. Nakita ko yung Panginoon doon sa volleyball. Nay! Ano ibig sabihin yan? Bakit magkahawak kamay kayo ng boss ni tatay? Mary Joy, anak. Sarado mo yung pinto. Oh. Magpapaliwanag ako. Sige, Nay. Magpaliwanag ka. Kung ano yung nakita ko. Eh, anak. Alam mo naman yung sitwasyon natin, di ba? Medyo kinakapos tayo. Eh, yung boss lang ng tatay mo nakakatulong sa atin. Tsaka, anak, ang bait-bait niya kasi. Baka pwedeng huwag mo na sabihin sa tatay mo. Nanay, hindi ko naman po pwedeng hayaan na ginaganyan niyo si tatay. Pero, sige, basta sasabihin mo kay tatay yung tungkol sa mga bagay na yan. Pisot, sige na. Ako na ba ng paliwanag sa kanya? Mary Joy, ganito kasi yan. Kung sasabihin mo sa tatay mo to at malalaman niya, tatanggalin ko siya sa trabaho. At yung nanay mo, hindi ko na yan mabibigyan ng pera. Sige, para tumahimik ka. Oh, eto. Sa ito. Kunin mo na lahat. Sige na, kunin mo na. Huwag ka nang mahiya. Para hindi ka na lang magsalita. Isot, tutuloy na ako ha. Bukas na lang tayo mag-usap. Baka dumating pa yung asawa mo eh. Parang Oscar, may sasabihin ako sa'yo. Baka may extra pera ka dyan. Kailangan kasi ng inaanak mo eh. Papacheck up ko lang. Pare, para ka naman nakakaloko eh. Alam mo naman nag-birthday yung shota ko eh. Kaya yung pera ko, ubos din. Ako, paano to? Kailangan na kailangan ko pa naman ng pera ngayon. Saan kaya ako pwede makairam? Hindi magsabi kay Boss B. Sigurado naman ako eh. Hindi ka nung pahihindihan. Dahil meron tayong hawak na alis sa kanya. Sa oras na hindi kanya bigyan, pwede na natin siyang isumbong kay parang Allen kung ano yung nakita natin. Pare, hindi ko sure. Kung makakairam ako. Alam mo naman si Boss B, tuso. Kaya hindi mo basta-basta. Paring Yayag, paring Oscar. Di ba wala tayong pasok ngayon? Siya tayo, kitsang bote lang. Parang Allen, ako makakasama. Ewan ko lang to si Yayag. Kung makakasama siya, may problema kasi siya eh. Ha? Problema? Paring Yayag, ano bang problema mo? Pare, yung inaanak mo kasi, kailangan ko na mapacheck up mamaya. Pera ko kasi, naubos na. Eh, nangyayaram nga ako dito kay parang Oscar eh. Wala daw siya mapaparam sa akin. Ah, ganun ba? Ah, sige. May naitabi namang pera dito. Pero di alam ni kumaring Pisot niyo. Ito pare, oh. Pa-check up mo na yung inaanak ko. Baka kasi ano pang mangyari sa kanya.
Pare, huwag na. Nakakaya naman sa'yo. Baka mas kailangan mo pa yan. Pare, huwag ka na maya. Kun mo na to. Ang importante, papacheck up ko na yung inaanak ko. Tsaka mo na lang ang bayaran pag magkapera ka na. Tsaka may pera naman si Kumaring Pisot nyo. Yung nagpunta kayo sa Batangas, binigyan siya ni Boss B. O paano pare? Dito mo na ako. Saka na lang tayo mag-inom. Kapag wala ka ng problema. Oscar, Parang Oscar, ang ganda talaga ng pakikisama ni Parang Allen, no? Alam mo, pre, sa totoo lang, gusto ko na sabihin sa kanya eh. Yung tungkol kay Boss B, tsaka dun sa asawa niya. Hindi po, boss. Makakaasa po kayo sa amin. Na hindi namin sasabihin kay Allen kung ano po yung nakita namin. Di ba nga parang yayag? Oo naman, boss. Makakasa kayo. Hindi namin sasabihin yun. Pare, pag-isipan mo mabuti ang gagawin mo. Dahil dalawa tayo, ang mayayari kay Boss B. Basta pare, buo na ang desisyon ko. Sasabihin ko na lahat to kay Parang Allen. Bahala na kung ano mangyari. Paano? Diyan ka na. Problema to. Hello, babe. Happy mansari sa ating dalawa ngayon, ah. Happy mansari din, babe. Nasaan ka ba ngayon? Babe. Nandito ako ngayon sa may pinagkikitaan natin. Tatambay ako. Pasensya ka na kahapon, ah. Hindi ako nakalabas. Alam mo naman si nanay, masyadong mahigpit. Okay lang yung babe. Hintayin kita rito ngayon, ah. Sige, babe. Pupunta na ako. Sige. Nasaan kaya yung dalawa? Si Yayag tsaka si Oscar. Hindi sila kayo magkasama-sama at magkaharap-harap. Mukhang di pa ata sisipot yung dalawang yan. Hoy, Apong! Ano na? Mansarin nyo ngayon ni Mariela. Tuloy ba inuman natin ngayon? Oo. Tuloy nga inuman natin mamaya. Tsaka anong ginagawa mo dito? Pwede ba? Umalis ka muna. Baka kasi mamaya dumating si Mariel. Makita niya tayo magkasama. Magiging masaya pagsasama namin ngayong magkakaibigan. Dahil mansari namin ngayon ni Apong. Minsan lang mangyari na magkasama-sama ulit kami. Ano ka ba naman, Apong? Di naman tayo agad makikita ni Mariel eh. Tsaka doon siya dadaan, no? Bago siya pumunta rito, makikita agad natin siya. Hey, Mary Joy, mas maganda yung nag-iingat tayo. Baka mamaya makita tayo nun eh. Hindi mo problema pa. Apong, anong ibig sabihin nito? Bakit magkasama kayong dalawa ni Mary Joy? Babe, ikaw pala. Nag-uusapan lang namin ni Mary Joy kung anong iinumin natin mamaya. Hoy Apong, wag mo nga akong paglalakuin. Dahil kitang-kita ng dalawang mata ko na nakawak siya sa braso mo. At ikaw naman, wala kang kwentang kaibigan. May boyfriend na ngayong tao, kinakalantari mo pa. Pwes, magsama kayo. Babe, saglit lang. Apong, hayaan mo na siya. Mary Joy, bitawan mo nga ako. Ikaw may kasalanan lahat ng to eh. Tignan mo nga naman, no? Nasisi pa. Ginusto rin naman niya yun. Siya pa nga tong nagsabi na itago namin yung relasyon namin dalawa kay Mariel. Babe, saglit lang naman oh. Mag-usap naman tayo. Para saan pa pag-uusapan natin? Kitang-kita ng dalawang mata ko, lahat ng pangyayari. Yung nakita mo kanina, tinatanong lang sa akin ni Mary Joy kung anong iinumin natin. Ba't tayo pa maniwala? Kailangan pag nag-uusap, magkahawak ng kamay. Saglit lang oh. Apong, pwede ba? Bitawan mo muna ako. Paulit-ulit mo na lang ginagawa sa akin to eh. Ilang beses na kitang pinatawad. Pero anong ginagawa mo? Patuloy mo pa rin akong sinasaktan. Alam mo, Apong, aminin mo lang sa akin
na mahal pa si Mary Joy. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, palalayain naman kita eh. Handa akong magparaya. Di mo na ako kailangan pasaktan ng ganito. Babe. Oo. Inaamin ko. Nagkamali nga ako. Pero bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. No? At lahat ng yun, itatama ako. Pangako. Hindi ko nagagawin ulit sa'yo yun. Basta bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Lagi na lang ganyan yung sinasabi mo sa akin. Na itatama mo yung pagkakamali mo. Pero pinapaulit-ulit mo pa rin. Pwede ba pong hayaan mo muna ako makapag-isip-isip kung itutuloy ko pa ba tong relasyon natin? Dahil sobrang sakit na ng ginagawa mo. Oh, pare ngayag. Tara na. Hindi ka ba papasok? Pre, kachat ko nga pinsan ko eh. Baka hindi na muna ako pumasok kay Boss B. Alit kasi na sahod eh. Hindi kasi sa amin. Baka siguro dito na muna ako pumasok sa inalok ng pinsan ko. Ganun ba pare? Iiwanan mo na pala ako doon. Baka naman pwede ako dyan sa papasukan mo. Kung sabi mo ako sa pinsan mo. Sige paring Oscar, magsasabi kita. Tamang-tama, marami daw ang kailangan na tao para magkasamaan ulit tayo sa trabaho. Yan pare ang sinasabi ko sa'yo. Basta tayong dalawa, wala tayong iwanan. Mga pare, tara na. Tanghali na, baka pagalitan tayo ni Boss B. Parang Allen, hindi na ako papasok dun. May naalok kasi sa akin yung pinsan ko eh. Malaki ang sweldo dun. Eh Boss B kasi, ang baba. Kaya nga pare, ako nga rin eh. Aalis na kay Boss B. Sasama na ako kay Yayag. Baka gusto mo, sumama ka na rin sa amin. Tama-tama, kailangan daw doon ng maraming tao eh. Pabihira naman kayo mga pare. Tayo na nga lang magkasamaan doon. Iiwanan niyo pa ako. Pero pare, tumawag kasi si Boss B sa asawa ko. Taasan daw yung sahod ko. Kaya di ako makaalis doon. Sige parang Allen, good luck na lang sa'yo. Pero, sasabihin ako eh. Sige pare Ngayag, sabihin mo na kay paring Allen. Putal, aalis na rin naman tayo kay Boss B. Ito na siguro yung panahon para malaman niya Allen kung anong totoo. Ha? Anong totoo? Bakit mga pare? Ano yun? Parang Allen, huwag sana mabibigla sa sasabihin ko ah. Si Kumaring Pisot kasi, tsaka si Boss B, nakita namin. Nung nagpunta kami sa Batangas, magkalapit sila sa kama. Kaya nga paring Allen, tama yung sinasabi ni Yayag. Dahil mismo dalawang mata namin ang nakakita. Kaya sa tingin namin, may nangyari sa asawa mo, tsaka kay Boss B. Alam niyo kayong dalawa, kung aalis kayo, huwag na kayong manira. Dahil alam ko, mapait sa akin si Boss B. Lahat ng pabor, binigay niya sa akin. Kaya kayong dalawa, tumigil-tigil kayo ha. Parang Allen, huwag ka naman magalit. Sinasabi lang naman namin yung totoo. Bitawan mo nga ako. Kaya nga paring Allen, huwag kang magalit sa amin. Dahil kami, sinasabi lang namin yung totoo. Kung di ka naniniwala, bahala ka sa buhay mo. Basta kami, sinabi namin yung totoo. Alam niyo kayong dalawa, tandaan niyo to. Lahat ng pinagsasabi niyo, makakarating kay Boss B yun. Kawawa parang Allen. Pinuloko na siya ng asawa niya. Ayaw pa sa ating maniwala. Pare, tara na. Hayaan mo na si paring Allen. Basta tayo, sinabi natin yung totoo. Bahala siya kung di siya maniniwala. Tara. Parang Oscar, sa tingin mo, kung si Kumparing Allen na nakakita, kay Boss B tsaka kay Kumparing Pisot, ano kayong gagawin niya? Di ko rin alam, paring Yayag eh. Pero kung ako yun, naku po, baka ano lang magawa ko sa kanila. O paring Abong, ba't hindi natuloy yung inuman natin kahapon? Imansa rin nyo naman yung Mariel ah. Eh mga pre, nagka-problema eh. Nahuli kasi kami ni Mariel na magkasamahan ni Mary Joy. At kitang-kita pa niya na nakahawak sa akin si Mary Joy. Kaya galit na galit siya sa akin. Ano? Ibig sabihin pre, may relasyon kay ni Mary Joy. Magagalit talaga sa yun.
kahit sino naman babae. Pero pare, hindi kami sa nangyengelam ah. Di ba nung nakakaraan, nahuli ka rin ni Mariel, nakachat mo si Mary Joy. Ikaw talaga, hindi ka nadadala. Mga pre, kaya ko lang naman nagagawa kay Mariel yun eh. Dahil alam ko, mahal na mahal niya ako. At mapapatawad niya ako. Pero sa tingin ko, mukhang malabo na eh. Dahil galit na galit siya sa akin. Kaya susubukan ko pa rin suyuin siya. Ikaw kasi, malakas ang tiwala mo sa sarili mo. Di porket mahal na mahal ka ni Mariel, lulukoyin mo lang siya ng lulukoyin. Kaya nga pare, at kung patatawarin ka ulit ni Mariel, huwag mo na siyang lokohin. Dahil sayang lang pinagsamaan nyo sa mahabang panahon. O paano? Dito na kami. Tara na. Tara. Ariel, pwede ba tayo mag-usap tungkol dun sa nakita mo sa amin kahapon ni Apong? Mary Joy, alam ko na yung sasabihin mo. Na wala kayong relasyon dalawa ni Apong. Halos paulit-ulit na lang niyang ginagawa sa akin yan eh. Kaya nakapag-isip-isip na ako. Papalayain ko na siya. Kaya kung ano man yung meron kayong dalawa, tuloy niyo na. Mariel, oo, tama ka. May relasyon kaming dalawa ni Apong. Pero, aaminin ko sa'yo, naiinggit kasi ako sa inyo eh. Lagi na lang kayong masayang dalawa. Sana ako yun, hindi ikaw. Pero, sana wag masira yung pagkakaibigan natin dalawa. Ano Mary Joy? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, tapos sasabihin mo, huwag masira pagkakaibigan natin. Sa bagay, marami nasisirang pagkakaibigan nang dahil sa pag-ibig. Kaya malaya na kayo. Magagawa nyo na lahat ng gusto nyo. Babe, patawarin mo na ako sa nangyari kahapon ah. Babe, napatawad na naman kita eh. At wala na sa akin yun. Dahil alam ko, di na mauulit yung nangyari. Talaga ba babe? Pinapatawad mo na ako. Eh di okay na ulit tayo. Pangako babe, hindi na kita lolokohin. Apong, di yun yung ibig kong sabihin. Napag-isip-isip ko na, nakalimutan lahat ng ginawa mo. Dahil hindi lang isang beses mo ako niloko, napakarami na. Eh Mariel, ano naman yung pagsasama natin? Masasayang lang ng ganun-ganun lang. Halos taon na rin tayo may relasyon eh. Apong, wala na tayong magagawa. Kung hanggang dito na lang yung relasyon natin, nakakasawa na eh. Halos pa ulit-ulit mo na lang ako niloloko. Boss Lee, magandang araw po. May tatanong sana ako. Wala ka kasi kahapon. Oh, Allen, ano yung tatanong mo? Tsaka teka, bakit hindi ko nakikita yung dalawa? Si Oscar at tsaka si Hayag. Eh boss, nakita ko silang dalawa kahapon. Ang sabi nila, hindi na daw sila papasok. Pero boss, may tatanong ako sa'yo. Nakita daw po kayo. Pagkasama kayo ng asawa ko sa kama. Totoo po ba yun? Ano Allen? Hindi totoo yun. Tsaka huwag ka maniniwala sa dalawang yun. Alam mo naman sila, mga sinungaling. Tsaka palibasa, aalis na sila dito. Kaya naninira. Kaya nga boss, sinabi ko rin sa kanilang dalawa. Kung aalis sila, huwag nang manira. At huwag magsasalita ng di maganda. Tama yan Allen. Huwag ka maniniwala dun sa dalawang yun. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nakita ko silang dalawa, kakausapin ko. Pero, alam na ba ito ng asawa mo? Oo boss, alam na niya. Kaso, nagagalit po sa akin. Ba't ko daw po siya pinag-isipan ng hindi maganda. Pero boss, ako na pong humingi ng pasensya sa'yo sa pinakitang ugali ay dalawa kong kumpare. Pero boss, huwag kayong mag-alala. Kausapin ko silang dalawa. Sige Allen, wala yun. Basta maging masipag ka lang para tumagal ka sa trabaho mo. Sige na, bumalik ka na.
Sige boss, maraming salamat talaga sa iyo ah. Sige, sige. Teka, miss, bakit nag-iisa ka ata? At hindi mo kasamahan yung kaibigan mo? Ah, sir. Yung kasamaan ko po ba dito nung nakakaraan? Wala na po kami nun. Nag-break na po kami kahapon. Ano? Nag-break kayo? Eh, nakita ko siya nung nakakaraan sa boulevard eh. Kasama niya si Mary Joy. At ang sabi pa niya sa akin, magkaibigan lang daw kayo. Sir, hindi po totoo yun. May relasyon po kaming dalawa. At siya po yung dahilan ng pag-break namin. Si Mary Joy. Ah, ganun ba, miss? O sige, may iwan muna kita dyan ah. May gagawin pa ako dito eh. Sige po, sir. Parang Oscar, bukas, mag-uumpisa na tayo ng trabaho. Sipagan natin. Para naman magustuhan tayo ng boss natin. At para pati hindi ako mapaya sa pinsan ko. Siyempre naman paring Yayag, alam mo naman tayo eh. Pag trabaho, trabaho lang. Pero paring Yayag, paano kaya kapag nalaman ni Boss B yung sinabi natin kay Allen tungkol sa asawa niya? Ano kayang gagawin natin? Hayaan mo na yun. Tsaka wala na naman tayo kay Boss B ah. Ngayon, kung di siya maniniwala sa atin, bahala siya sa buhay niya. Uy mga pare, pwede ko ba kayong makausap? Eh saglit lang. Pasensya na rin sa nangyari kahapon ah. Siyempre naman paring Allen, walang problema sa amin yun. Ano ba sasabihin mo? Kaya nga pre, ngayon, naniniwala ka na ba sa sinasabi namin? May relasyon yung asawa mo, tsaka si Boss B. Hindi yon. Ang gusto ko lang sabihin sa inyong dalawa, huwag niyo ipagkalat yung walang mga kwentang pinagsasabihin nyo. Dahil nakausap ko si Boss B kanina, lahat ng yun, walang katotohanan. Aba pare, sana pala, di na lang namin sinabi sa'yo. Eh di sana, nakakapera pa kami kay Boss B. Kaya nga paring Allen, dalong nasa Batangas kami, kinausap kami ni Boss B. At binigyan kami ng pera. Ang sabi niya, manahimik kami. Mga pre, huwag nyo naman sigawan. Kaya ako pumunta rito para may pag-usap sa inyo ng maayos. Pero mukhang malabong mangyari yun. Pero mga pre, binabalaan ko kayo. Sana naman, huwag nyo ipagkalat yung chismis na hindi totoo. Parang Allen, wala kaming kinakalat na chismis. Sa'yo lang namin sinabi yun. Pero kung di ka maniniwala, bahala ka sa buhay mo. Magtiis ka. Nang bahay putang ka ng asawa mo. Dito. Tara nga parang Oscar. Naiputan pala sa ulo ah. Parang Yayag! Paring Allen, tama na yan! Huwag ka nang makialam dito, Oscar! Pare, nagbubulag-bulag ka kasi. Ikaw kasi, ang hirap sa'yo, ayaw maniwala sa amin. Nagpapasilo ko kasi sa pera ni Boss B. Pare! Kahit mali lang ginagawa sa asawa mo. Tama na yan! Bitawan mo siya! Hayaan mo! Kung ayaw niyo maniwala, tara na! Babe, wala na ba talagang pag-asa yung relasyon natin dalawa? Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad? Apong, di ba sabi ko sa'yo, hayaan mo muna ako mapag-isa. Dahil hindi pa mailom yung sugat na ginawa mo sa akin. At kung patatawarin kita, ulitin mo na naman yung panlulokong ginawa mo sa akin. Babe, yan ang pinagsisisihan ko sa buong buhay ko. Nalokohin ka. Oo, nagkamali ako.
Di ko pinahalagaan yung pagmamahal mo sa akin. Apong, pasensya ka na. Siguro, mas mabuti na maging magkaibigan na lang tayo. Para paras tayong hindi na masaktan. Sige babe, kung yan na magiging desisyon mo, wala na akong magagawa. Kung hanggang dito lang ang relasyon natin dalawa. Pero lagi mong tatandaan na, mahal na mahal pa rin kita. Ginawa kong panloloko sa'yo, yung pinagsisisihan ko sa buong buhay ko. Sige na, nabot na ako ng dilim eh. Good luck na lang sa atin dalawa. Lintik na buhay to ah. May araw ka rin sa akin, Yayag. Oh, mahal. Bakit bang init ang ulo mo? May nangyari ba? Mahal, kanina, nag-away kami ni Yayag tungkol sa sinasabi niya na may relasyon kayo ni Boss B. Ano ka ba naman, mahal? Di ba sinabi ko na sa'yo kagabi na wala kami relasyon ni Boss B? Tsaka huwag mong pagpapaniwalaan yung si Yayag. Mahal, di naman ako naniniwala sa kanila. Pero sana naman, hindi totoo yun. Dahil kung totoo yun, di ko alam kung ano magagawa ko. Nay, kinakabahan po ako eh. Itigil niyo na po kaya yan, yung ginagawa niyo po ng sir ni tatay. Baka po kasi kung ano pang mangyari eh. Eh anak, ang totoo kasi niyan, napamahal na ako kay Boss B. Parang di ko na nga siya kayang iwan. Naku Nay, malaking problema po yan. Katulad kahapon, nahuli po kami ni Mariel na magkasama ni Apong. Galit na galit nga po siya eh. Pero nagsisisi po ako dahil nawalan po ako ng kaibigan, tas galit na galit pa sa akin si Apong. Ako anak, hindi yun malalaman ng tatay mo kung di mo sasabihin. Siya nga pala, nagluto na ako. Kumain ka na. Eh Nay, kinakabahan po talaga ako. Nako, akong bahala. Sige na, kumain ka na. Sige po Nay. Mariel, saglit lang. O bakit Mary Joy? Di ka pa ba masaya sa ginawa mo? Di ba? Yan naman yung gusto mo. Yung masira kaming dalawa ni Apong. Mariel, sorry talaga. Sana pala, hindi ko na lang ginawa yon. Dahil pati pagkakaibigan natin, nasira nang dahil lang sa mga bagay na yon. Wala na sa akin yun, Mary Joy. Nakamupon na naman ako sa mga nangyari. Pati, tanggap ko na. Wala na talaga kami ni Apong. Kung kakausapin ko naman si Apong, magagalit lang sa akin yon. Pero Mariel, alam mo ba, kung pwede lang ibalik yung nangyari, sana di ko na lang talaga ginawa yon. Mary Joy, gano'n naman talaga eh. Hindi ka matututo kung hindi ka magkakamali sa buhay. Pero Mary Joy, payo ko lang sa'yo sa susunod na magkakaroon ka ng kaibigan, pakisamahan mo. Huwag mo na ulit gawin yung ginawa mo sa akin. Dahil mahirap na. Kapag nagkalamat, yung pagkakaibigan nyo, mahirap na ibalik sa dati. Mariel, napakabait mo talagang kaibigan. Siguro, kung sa iba ko ginawa yon, baka sinaktan na ako. O kaya hindi ako kausapin. Pero ikaw, nandyan pa rin. Pinapayuhan pa rin ako. Pero Mariel, bakit ganyan ka magsalita? Ayaw mo na ba akong maging kaibigan ulit? Di naman sa ayaw, Mary Joy. Magkaibigan pa rin tayo. Pero tulad nga ng sinabi ko, kapag nagkalamat na ang pagkakaibigan, mahirap nang ibalik. Siya nga pala, aalis na ako sa lugar na to. Sa mga tita ko muna ako titira. Dahil kapag naaalala ko si Apong, naalala ko lahat ng masasakit niyang ginawa sa akin. Ha Mariel, aalis ka. Alam mo,
hindi mo maayos yung problema niyo ni Apong kung aalis ka. Hindi na, Mary Joy. Buo na ang desisyon ko. Dahil napakaraming beses na niya ako niloko at sinaktan. Ako, anong oras na? Mapagalitan pa ni Boss B pag na-late. O boss, saan ka pupunta? Allen, may kausapin lang akong tao dyan, no? Pinapakausap sa akin ni Kuya. At siya nga pala, meron na akong ipinalit kay Yayag at kay Oscar. Ikaw na ang bahala sa kanila, turuan mo. Sige po, ako nang bahala sa kanila. Pero boss, gusto mo samahan kita para pagbalik natin, sabay tayo sa car wash. Hindi na, Allen. Baka matagalan ako dun eh. Mamaya, makwento pa yung kakausapin kong tao dun. At siya nga pala, mag-OT ka muna ngayon na. Gawa doon sa 2 bago. Sigurado ka boss, di kita samahan. O sige na, Allen, kaya ko na yun. Paano? Alis na ako. Ayos. Masosolo ko na naman ang asawa ni Allen. Apong, sorry nga pala. Dun sa nangyari, pati relasyon niyo ni Mariel, nasira nang dahil sa akin. Wala na tayong magagawa dun, Mary Joy. Naamin ko din naman eh. May kasalanan din ako. Hindi, may magagawa ka. Kanina, nakita ko si Mariel. Nagkausap kami. Ang sabi niya sa akin, aalis na daw siya. Pero, Apong, kung ako sa'yo, pigilan mo siya. Para naman maayos niyo na yung problema niyong dalawa. Hindi, Mary Joy. Nag-usap na kami kagabi. At ang sabi niya sa akin, hanggang magkaibigan na lang daw kami. Alam mo, Mary Joy, nasa huli talaga ang pagsisisi. Dapat pala eh. Hindi ko na lang niloko si Mariel. Oy, Pisot. Boss, ba't ka napunta rito? Eh, yung asawa ko ikaalis lang eh. Baka mamaya may balikan pa yun. Walang babalikan yun. Tsaka huwag kang magkalala. Nakakausap ko na siya. Pinag-OT ko. Kaya mamaya pang uwi nun. Ganon ba? Ikaw talaga, boss. Lagi mong pinag-uuti yung asawa ko para maka-score ka. Pero, malis tayo dito. Baka makita tayo ng anak ko. May pupuntahan tayo. O sige, tara. Eh, boss, tila nakakahalata na yung asawa ko eh. Anong gagawin natin yun? Yan, akong bahala sa kanya. Hindi makakahalata yun. Sigurado ka ha? Oo. Pare, si Boss Bio. Tsaka si Kumaan Pisot. Magkasamaan na naman sila. Kaya nga pare, magkasamaan na naman sila. Dapat, malaman na niya Allen to na pinagtataksilan siya, yung kumaring Pisot. Sige, tatawagan ko si paring Allen para naman malaman na niya na pinagtataksilan siya ng asawa niya. Hello, paring Allen. O Yayag, ano yun? Kita mo maraming ginagawa dito eh. Pare, nakita namin si Boss B, tsaka yung asawa mo. Yayag, ano yan? Yung kalukuhan na yan? Pare, kung ayaw maniwala, pumunta ka dito sa STR. Sige, punta ako dyan. Pag dumating si paring Allen na, sasamahan natin siya. Bakas kung anong mangyari. Sige pare. Yayag, ano naman yung mga sinasabi nyo? Na nakita nyo si Boss B at ang asawa ko? Oo pare, totoo yung sinasabi namin. At kitang-kita ng 2 mata namin. O pare, andun nga sila sa taas. Kung gusto mo, sasamahan ka namin. Para naman maniwala ka sa sinasabi ko. Sige, tara. Tara.
Pare, kung ano man yung makikita mo, kalma ka lang ha. Kaya nga pre, alam mo naman si Boss B, mahirap din kalaban yun. May pera yun eh. Tara, paala na. Huwag kang mag-alala. Kahit malaman ni Allen to, akong bahala sa kanya. Eh di tinanggal ko sa trabaho yun. Tsaka huwag kang mag-alala. Hindi naman kita papabayaan. Sigurado ka. Oo naman, malakas ka sa akin. Tara, Di yan. Akong bahala sa'yo. Pisot! Anong ibig sabihin yan? Mga taksil! Tayo! Bitawan mo nga ako! Wala kang kwenta! Ginagalang pa naman kita! Kaso, yung asawa ko pinalantari mo! Pare! Wala kang kwenta! Bitawan mo nga ako! Tama na yan! Tayo ka dyan. Bitawan ko! Okay ka lang ba? Pare! Bitawan mo ko! Bitawan mo ako, Pisot! Alin, ito tatanda mo ah. Last araw mo na sa trabaho. Ikaw naman, wala akong paalam sa'yo. Kasama kayo mag-asawa. Tara na sa bahay. Uwi na tayo. Bitawan mo nga ako. Patawarin mo na ako. Simula ngayon, ayaw ko makikita yung pagmumukha mo sa pamamahay ko ah. Kaya ako lang naman nagawa yun eh. Lagi ako binibigyan ni Boss B ng pera. Pera, patatawarin. Sa ginawa mong pagtataksil sa akin, hindi kita mapapatawan. At patawarin mo na ako.